Tolentino, Rafi Alunan, Silor na Kabigsin, yan ang nakakalungkot sa ating bansa. Ang boto ng tao baliwala dahil sila ang namimili kung sino ang ipapanalo nila. Kaya sayang ang boto ng tao. Huwag tayong susuko. Tuloy lang tayo. Tuloy tayo. Huwag tayong susuko. Mag-open up tayo lahat. And we will treat, mga kababayan, we will treat this COVID pandemic na sinasabi nila as an ordinary disease na dapat po, yun naman talaga ang dapat na treatment natin dito. It is just like another seasonal flu. Pag napanood nga po ninyo itong sinabi ni, baka yun ang dinilit na, no? Anyway, tingnan ko, baka hindi man yun. Ito pong sinare ko po dito sa aking timeline. Interview, mga kababayan ni sino nga ba yun? Yung sa Infowars, sino nga yun, mga kababayan, sa Infowars? Nandito pa. Panoorin ninyong mabuti. Sinare ko ito sa mga kaibigan kong congressman para makita nila kung ano ang nangyayari sa ating mundo. David Icke destroys COVID-19 hoax in powerful new interview with Infowars. Nakalimutan yung pangalan nitong paus na TV personality. Sino na nga po itong yung nag-rally doon sa Amerika, Alex Jones. Panoorin po ninyo, mga kababayan. It is a banned video. Baka mamaya wala na to, deleted na to. Kasi po si David Icke, dinilit na yung account niya. Wala na sa YouTube yung account niya, wala na, dinilit na. Wala na rin sa Facebook. Kasi yung expose niya, mga kababayan, it is telling, revealing, mga kababayan. Yun. At nataranta yung mga globalist elite kasi unti-unti nagigising yung mga tao sa buong mundo. That this pandemic is, a hoax. It is a scam. It is designed to fool humanity. So that we surrender, willingly surrender, mga kababayan, all our human rights, the individual rights that we treasured for so long, mga kababayan, and we fought for, mga kababayan, ay sinurrender na po natin. Kaya nga tayo nakakulong sa ating sariling bahay. And you can imagine, mga kababayan, ibinawal sa atin yung maghanap buhay. Binawal. Kanina nandun ako sa isang establishment. Sabi doon, nag-advise yung cashier doon. Huwag ganyan ninyong alisin yung mask ninyo. Laging dalan ninyo yung tawag doon, quarantine pass. Kasi, pag dumaan yung pulis, madadamay kami. Sasara kami rito. Imagine that. Why? Because na-brainwash po ang lahat ng mga authorities. Yung mga police, mga kababayan, they're ordered to implement the protocol. Hindi mo man mabiblame yon. Kanino tong kaisipan? Kaisipan ng mga foreign powers. Kaisipan nitong mga globalist, demonic, elite
And it is being imposed upon us. They're killing our livelihood. And we are a willing participant. Excited pa nga tayo. Kita ninyo kung ano ang nangyayari. But you know, mga kababayan, maraming salamat kasi habang lumilipas yung araw, ay nakakakuha tayo ng sympathy in support. And people are, nagigising na yung maraming tao. Nga sabi ng mga nagre-react dito po, do not stop, just continue, Mr. Maravillas, sa inyo pong pagtalakay ng bagay na to. And this time, mga kababayan, tingnan ninyo ito. We have an ally with Senator Rand Paul versus lockdown. Ito po itatalakayin natin kasi para we could influence our national and local officials. Kasi magtataka sila, bakit ba ganito ang posisyon nitong senador na to? Ito po yung balita galing sa The Western Journal. Sabi rito, Rand Paul holds Fauci's feet to the fire in Senate hearing. Republican Senator Rand Paul of Kentucky on Tuesday denounced the voices calling for the schools to be closed this fall due to fears of a coronavirus resurgence. Sabi ko sa inyo, ang strategy nitong mga gonggong na to, itong mga elite na manluloko, pag malapit na yung pagtatapos ng lockdown, papalabas sila ng mga balita. Sasabihin nila, dumami na naman anya. Amigo sa inyo. Dumami naman anya yung kaso. Balita naman agad yung mainstream media, palabas ng balita. Nag-warning anya yung mga experts of a possible second wave. Pag anya, hindi naging maingat, ganun ang script nila. Sa paglilift ng lockdown, buti na lang, mga kababayan, we have a senator from America. And this news I shared to my two friends in Congress. Marami akong kaibigan sa Kongreso, kaya lang, yung iba medyo, sabi ko, wag na muna doon, parang ahente sila ng mga globalist. Tinitingnan ko muna kung anong posisyon sa issue ng COVID. Pag promotor ng lockdown, ahente po ng globalist yun. Sabi ko, wag na muna. Dito tayo sa neutral, baka natin, mahikayat. Di ba? Then, makausap yung ating Pangulo. Kasi, pag hindi, mga kababayan, wala. Tuloy-tuloy tayo sa Kumunoy, mga kababayan. Malilibing tayo sa Kumunoy. With many senators and witnesses speaking remotely, Paul, who at one time tested positive for the virus. O, kita ninyo? Bakit ito tested positive pero iba yung kanyang posisyon? Was among the few in the hearing room for a Senate Health, Education, Labor and Pensions Committee hearing on the virus. At one point, Paul told Dr. Anthony Fauci, director of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases, that Fauci's was not the only voice worth listening to. Tama? Tama po. Di man dapat nga pinakikinggan ang taong ito kasi itong taong ito, mga kababayan, kaibigan ng mismong promotor ng bakuna. Kaibigan.
parte siya ng kasama siya doon. Beneficiary. May self-interest. Belonging to the big pharma. Kita niyo? You see? And most of all, mga hardliner globalist elite sila. They're agents. Bakit tinatawag ko silang agents? Kasi po, mga fronts lang po ang mga taong ito. The real globalist, hindi pa nagpapakita. Mga kababayan, hindi pa nagpapakitang masyado. The real globalist. Sabi ko sa inyo, they're just working behind. Ito mga fronts nila ito. But of course, kasama sila doon sa inner circle na masasabi natin. Pero yung mismong brain nito, ay makita ko. Sabihin ko po sa inyo. In a clip from the hearing posted on Twitter by C-SPAN, Paul said, the issue of mortality had not been fully discussed in terms of reopening schools. The mortality between 0 and 18 in the New York data approaches 0, sabi po ni Senator Paul. And it's going to be absolutely 0, but it almost approaches 0. Between 18 and 45, the mortality in New York was 10 out of 100,000. So really, we don't need to be thinking about that. We need to observe with an open mind what went on in Sweden, where the kids kept going to school, sabi po ni Senator Paul. Yun din po dapat dito sa atin. No disruptions of any activity. Kasi po, pag tiningnan ninyo yung mortality, lalo pa, kahapon, ano sabi doon? Based sa studies ng mga experts from UP pa, kalyado pa nila yon. There is an alarming error. There are alarming errors. Pati yung numbers ng mga nangamatay at infected. You see? Pagkatapos, with these numbers of death, the whole Filipino nation, yung 110 million Filipinos, mga kababayan, will suffer. Tama ba yon? Nasaan ang hustisya doon? Nasaan yung science doon? Nasaan yung sinasabi ninyong math? Ang infected po, dito sa Pilipinas, 11,000. 12,000 na yata. Hindi 11 million na empleyado. Mas marami pa yung empleyado ng Abayas. 11 million, sabi ni Reza. Imagine that. Uninfected, 11,000. Tapos, kwinarantin mo, 110 million. Nasaan ang hustisya? Ibinawal mo na maghanap buhay, na gumalaw. Kasi may namatay na 800 na ba yun? 700? Na hindi pa nga makumpirma kung totoong COVID. Kasi based doon, mga kababayan, sa nangyari sa Amerika, which is very much possible na ganun din dito, hindi man talaga COVID. Hindi man siya COVID.
kung ano-anong sakit. Dahil matanda na, may mga existing illnesses, kita ninyo, pero counted as COVID. We thank you, Senator Rand Paul of Kentucky. We just hope that you will continue on fighting for the rights of the Americans. And we pray here in our country that our officials would find the truth about this pandemonic all throughout the world perpetrated by this globalist elite na masyadong ganid, mga kababayan, sa pera at kapangyarihan. At wala silang pakialam sa buhay ng mga tao. Niloko pa tayo. Sinasabing they want to protect us. Hindi po protection ang gusto nila sa atin. They're actually destroying our lives. They're destroying our country. They're destroying the world. Mga kababayan, let us unite. Hindi yung tinatawag nilang we heal as one na ginawa ng isang we heal as one. Yang po, slogan na yan na we heal as one. Sabi ko sa inyo, slogan po yan ng unification ng mga bansa sa buong mundo. That is the slogan for the emerging one world government. Para po maintindihan po ninyo, mga kababayan.